Ano po, may video naman eh, ni-record naman natin. Okay, thank you po, ma'am. Tsaka, magsasend naman ako module. May module naman. Thank you po. Yeah. Okay. So, tama ba tayo? Okay, tama naman. So, yun. Ang susunod palang gagawin is kuhanin ang total ng y minus y sub c squared. So, total natin. So, anong nakuha nyo? 20,212. So, 20,212.50. 0.50. Okay. So, tulad naman, di ba? So, yun na. Gamitin na natin yung formula sa pagkuha ng standard deviation. So, sabi lang dito is the summation of y minus y sub c squared, which is nakuha na natin kanina, yung 20,212.5. And then, divide by n. So, ang n natin is 5. So, pag kinuha ay so 63.58. Tama ba? Opo, ma'am. Okay. So, tama. Okay, next. So, after nating makuha yung standard deviation, in case na dun sa apat, pinakamababa yung standard deviation ng arithmetic straight line method, kailangan natin yung itong projection table. In case lang naman na ASLM, yung pinakamababa na SD. So, kailangan nating mag-project. For the next, so since 5 years yung sa example, so for the next 5 years din. So, ito yung makikita sa pag napo-project. So, yung year, so syempre for the next 5 years, so we have 2020, 2021, 2022, 2023, and 2024. And then A, stick pa rin tayo dun sa A natin na nakuha kanina, na 31.5. And then y sub I minus 1, so value of the year pass pa rin, sa natin kukuhanin. Doon sa, so ang year pass na is yung 2019. And then y sub c, so kuhanin natin through yung A plus y sub I minus 1. Okay, balik natin. Okay. So, sabi natin, ang A still is yung 31.50. Okay, then y sub I minus 1. So, balikan lang natin. We have 341. So, 341. And then, di ba, ang formula ay y sub c is equal to a plus y sub I minus 1, di ba? Ay, minus 1. So, i-add lang natin to. Ayan. So, ang sagot dito ay 372.50. So, ito, magiging 372.50. So, dito ay so, plus 31.5. 404. So, 404. So, 404 plus 31.5. So, 435.5. Tama? Yes po. And then, 435.5 plus 31.5 ay 467. Wala ng point ko. And then, 467 plus 31.5. So, 400 ba ba? 98.5. 98.5. Okay. So, yan. Nakuha na natin yung projection for the next 5 years. So, yung projected demand, syempre ay pieces to eh, per piece, 'di ba? Sabon yung pinag-uusapan. So may mga kalahati. So i-round up na lang natin.
So we have 373, 404 since ano naman siya, 0.00, wala na, kahit hindi niya i-round up. And then 436, 467, and 490. Okay. Kaya nakuha na natin yung projected demand for the next 5 years using arithmetic straight line method. Okay? So, tama naman. So, next ay arithmetic geometric curve method. So, for ST computation, ito yung ginagamit na formula. And for projection, so ito naman yung ginagamit na formula. So, ito yung mga nilalagay sa table. Okay. So, demand, ito yung values doon sa 5 years sa example. And then we have percent increase or decrease. So, paano ba kinukuha yung percent increase or decrease? So, yan. Para madali natin makita. So, dito, kailangan kasi pag percent increase, decrease, meron tayo nung value of the year past. Since wala dito, so, lalagay tayo ng dash. And then, dito sa next year, so meron na tayo, di ba? Meron na tayong 2015. So, ang gagawin nyo lang is 234 minus yung value dun sa year past minus 215 all over 215. Okay, so calculate nyo nga. 234 minus 215 divided by 215. 0.088. 0.088. So, i-times nyo siya sa 100. Times 100. 8.84 po. So, 8.84. So, para pag nag-exam tayo, para tulad-tulad, i-whole number natin. I mean, i-round up natin. Para tulad-tulad tayo. Kasi yan ang magiging problema natin pag exam. Mag-iiba-iba kayo kasi mag-iiba-iba ng yun. So, ang sagot dito ay 9. So, 9. Okay, next. So, 354 minus 234 all over 234. $51. 51. So, tama. Next, 429 minus 354 divided by 354. 21. 21 po. So, 21. Then, 341 minus 429 divided by 429. $26. So, 26. 26 ba? Yung iba, anong nakuha niyo? Negative Parang magiging negative. Kasi 300 minus 400, negative na eh. Negative 21. Negative Oh, 21 yun. po. So, negative 21. Okay. So, delete natin. Saan ba yun? So, negative 21. Okay. So, next.
So, y sub I plus 1. So, ano ba ibig sabihin nun? Value for the year ahead. Sa kanina, di ba, pag minus 1 for the year past. Ngayon, plus 1 kasi, so year ahead. So, parang katulad lang noong sa year past, pabaliktad nga lang. So, hindi natin alam yung 2020, so may dash yung sa 2019. Okay? Tapos, sa 2018, so since may 2019, ang value ay 341. Yun yung lalagay natin. Okay? Then, paano ulit yung pagkuha ng y sub c? Y sub 1 plus 1 all over 1 plus r, di ba? So, y sub I plus 1 all over 1 plus r. So, ibig sabihin, kukuhanin pa natin yung value ng r, which is average rate of increase, decrease. So, average rate. Eh, nakuha na naman natin yung percent increase or decrease. So, ang kailangan lang natin gawin ay i-total. So, pag tinotal natin, so nakita nyo na, so 60. Pagkatapos ay i-divide sa 5 minus 1. So, bakit nag-minus 1? Kasi wala naman tong value. So, 5 minus 1 times 100. So, ang lalabas ay 0.15. Okay? May tanong dito sa value ng R? Wala. So, 0.15 ang value ng R. Plus 1, kailangan may plus 1. So, magiging 1.15. Okay? Okay? So, makuha na natin yung y sub c. So, ito ang gamit na formula. So, 341 divided by 1.15. So, ito ay hindi natin makukuha kasi wala mang value. Ito ay makuha natin. So, 341 divided by 1.15. 297. So, 290. Sige, mag-ano tayo? Set tayo ng, madami yata yung sa, mag-set tayo ng hanggang 2 decimal places. 296.52. So, 296.52. Okay, so yun yung susulat natin dito. So, 296.52. So, divided by 1.15. 257.83 po. 83 or 84? 4, ma'am. 84. So, yun yung susulat natin dito. 0.84. So, divided by 1.15. $224.21. 0.21. Divided by 1.15. So we have 194.97 po. Okay, next. Y minus y sub c. So 215 minus 194.97. So we have 20.0. 20.03. Next, 234 minus 224.21. So 9.79. 79.
Then 354 minus 257.84. 96.16. 0.16. And then 429 minus 296.52. 132 po. 0.40. 48. Then ito, dash din. So, makukuha na natin to. Squared lang natin itong 4. So, 2 decimal places na lang din para tulad-tulad tayo. So, 20.03 squared. So, 400. 1.20. Tama ba? 20. Tama. Sa calculator niya. Okay, Apo. next. 9.79 squared. So, 9 times 95.84. 9.84. Next, 96.16 squared. 9,246. 46.75. Next, 132.48 squared. So, 17,550.95. 595. And then, wala tayong value dito. So, susunod natin gawin is kuhanin yung total nitong y minus y sub c squared para makuha na natin yung standard deviation. So, i-add nyo lang itong 4. So, 401.20 plus 95.84 plus 9,246.75 plus 17,550.95. So, 27,294.74. Okay. So, yan. Nakuha na natin. So, kunin na natin yung standard deviation. So, yung nakuha natin na total na 27,294.74 divided by 5. So, pag kinalculate niya yan, 73.88. So, checking. So, tama ba? 73.88 ba ang nakuha niyo? Tama po. Okay. So, yan. So, paano naman kung yung arithmetic geometric curve method yung may pinakamababang SD among dun sa 4? So, siya yung gagawa natin ng projection in the next 5 years. So, ito na yung year. And then, so, y sub I minus. So, the year past to, ha? Kapag minus ay year past. Kapag plus ay yung year ahead. So, titingnan ulit natin yung value ng 2019, which is 341. So, yun yung lalagay natin. 341. Tapos, yun pa din yung gagamitin natin. Still 1.15. And then, y sub c. So, i-divide lang din natin. So, 341 divided by 1.15. So, 200. 300? Ano ba? Ay, wait lang. Balikan pala natin. Mamaya nagkamali ako. Balikan natin ang formula. Okay. So, yun. Yun pala ang ati. May formula nga pala. Minsan kasi ay may mga projection method na tulad sa projection, tulad sa SD computation. Dito pala, pag geometric, magkaiba. Sorry guys. So, y sub c is equal to y sub I minus 1 times pala times. Hindi pala divide. So, i-multiply pala siya kapag projection table na. So, multiply pala. Sorry.
So, y sub c is equal to so y 300. sub I minus 1 times 1 plus 300 92.50. 52.15. So, yun. Check nyo lagi yung mga formula. Kasi minsan magkaiba pala for SD and for projection. Pero may mga times naman na magkatulad na. Okay, next. So, isusulat nyo yun dito. So, 392.15. Ito, pwede isulat nyo na lahat. Okay, so, times 1.15. 450.9. 450.97. So, 450.97 times 1.15. So, we have 518.62. 62. So, 518.62 times 1.15. 596. 596.41. 40. So, 596.41 times 1.15. So, we have 685.87. So, nakuha na natin yung projected demand. So, sabi ko nga sa inyo, i-round up natin. Since ito ay number no whitening soap. So, we have 393, 451, 519, 597, and 686. Okay? So, may question? So, tama naman tayo. Okay. So, tapos na tayo sa dalawang projection method. So, doon na tayo sa pangatlo, which is statistical straight line method. So, ito ay, so tulad na, ang formula for SD computation and projection ay tulad lang. So, y sub c is equal to a plus bx. Pero, kailangan natin munang hanapin yung value ni a and ni b para makuha yung y sub c. So, yan, padami ng padami ang nakalagay sa table. So, x. So, sa pagkuha ng value ng x, lalo na at straight line method, yung x kasi is yung deviation from the time variable. So, ang time naman natin ay 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. So, ano yung time difference? Di ba per 1 year lang naman? Hindi naman siya per 2 year, per 3 year. Per 1 year lang naman, di ba? So, kapag ganyan, ang gagamitin natin na x is 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ganun lang, and so on. Pero, paano kapag hindi ganito? Hindi siya per 1 year. Yung 215, tapos 217 na agad, tas, ay 215. 2015, tapos 2017, tapos 2019, per 2 year. So, paano ang gagawin pag gano'n? So, kukuhanin yung midpoint pag gano'n. So, mamaya tuturo ko sa inyo. Doon ko na lang ituturo sa susunod. Kasi doon siya magagamit. Pero since ano naman, sunod-sunod na yung year. So, as usual na, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, kapag x sub 2 naman, so i-squared lang natin itong mga ito. So, we have 1. So, 2 times 2 is 4. 3 times 3, 9. 4 times 4 ay 16. And then 5 times 5 ay 25. And then we have x times y. So, burahin natin yung mga square. Baka magkamali kayo. So, multiply lang natin. So, 1 times 215. Siyempre, 215. And then,
2 times 234. 468 po. So, 468. Tama. Next, so 354 times 9. 3,186. So, tama ba? Hindi po ba sa 354 times 3, ma'am? 9. Ay, sorry pala dito. Ayan, nalito na. Dito nga pala, sorry. Lagyan ko na nga. Nalilito na tuloy ako. So, 354 times 3. 1,062 po. 1,062. And then 429 times 4. 1,007. Okay. 341 times 5. 1705. 1,705. Okay. So, susunod sa table natin is value ng A, which is yung formula kanina. So, pag A, ito yung intercept. Intercept ang tawag yan. Intercept of Y variable. Actually, kasi itong mga to ay naka-ano yan eh, naka-Cartesian plane. So, makikita nyo kung paano ba ang increase or decrease ng mga yan. Yan ba ay progressive? Tag dito? Ang tawag sa mga increase pa, may progressive, constantly increasing. So, yan. So, naririnig nyo naman yung mga ganun, di ba? Yung mga y-intercept, ganyan. So, yan yung mga meaning niyan. Then, B, ang meaning ng B is, yan yung slope of the trend line. Okay? So, A, balikan natin yung formula niya. So, summation ng y over n minus b times summation ng x over n. So, kailangan makuha muna natin yung value ni b. So, uunahin natin si b. So, ang formula ng b ay n times summation of x times y minus summation ng x times summation ng y. All over n times summation ng x squared minus summation ng x squared. So, ibig sabihin nito, i-x squared mo muna bago mo i-add yung mga x squared. Pero dito, yung summation ng x, so ito-total mo yung x bago mo siya i-squared. So, yun yung kaibahan ng dalawang to. Okay? So, b muna kasi kailangan si b doon kay a. So, ano ba ang kailangan natin? xy, summation ng xy, summation ng x, ng y, at saka ng x squared. So, ibig sabihin, mag-a-add lang naman pala tayo. So, ito, i-add natin bale. So, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. $15. Okay, so 15. Ito namang x squared. So, 55. Tama. Ito namang xy. So, 55. So, 5,166. So, sabi natin kanina, ang formula ng B is yung n, summation of xy minus summation ng x, summation ng y. All over n times summation ng x squared minus summation ng x squared. So, n natin is 5. Tama? So, 5 times summation ng xy. So, meron tayong, 5 times 5,166 minus summation ng x. So, we have 15. And summation ng y. So, inad ko na yung y. We have 1,573. All over. So, 5 times summation ng x squared. So, 55.
minus summation ng x. So, ang summation ng x natin ay 15. So, 15 squared. Okay, paki-compute. $44.7. 44.7. So, 44.7 all the way. So, 44 point... Ma'am, sabi po. Sabi, Ma'am, sulat, hindi wait po lang. ba Sulat. yung sabi? Yung gagawin sa B? Value po siya ng B. Ma'am, sabi Oo nga. po siya. Ala ko. Nagets ko na yung sinasabi niyo. Nahilo na. 10. Okay, so 44.7. Hindi nga pala ito. So, 44.7. So, A. So, ano ba yung kukuha ng A? So, summation of Y. So, 1573 over 5 minus, ang B natin is 44.7 times summation ng X, 15 all over 5. So, paki-compute. Ito ay A. Malito na lang. So, A is equal to? $180. Point, tama. So, 180.50. 5. Okay, so 0.50. 180.50. So, susulat nyo siya sa A. Okay, so makukuha na natin yung value ng y sub c. So, a plus bx. So, a plus bx. So, 180 plus, so pag multiply nyo yung 44.7 times 1. So, y sub c is equal to a plus bx. Okay, nakuha nyo na. 180.50 plus yung quantity ng 44.7 times 1. 225.2 So, po. 245.2. So, next. 180.50 plus quantity of 44.7 times 2. 269.9. Okay, so 269.90. So, next. 314.6. So, 314.60. Okay, so since kaya nyo na naman, sige, tutulungan ko na kayo para medyo mabilis-bilis tayo. So, 359.30 and 404.0. 404 lang. 404. So, 404, sarado. Next is y minus y sub c. So, 215 minus 225.20. So, negative siya, di ba? Kasi mas malaki si y sub c. So, negative 10.20.
The next ay 234 minus 269.90. So, negative 35.9. 35.9. So, next. So, 39.4. 4. And the next. So, alam nyo na ha. Madali na sundan. 69.7 and negative 60. Okay, so makukuha na natin yung value ng y minus y sub c squared. I-square lang natin itong mga to. So, 104.04. Then 35, negative 35.9 squared ay 1,288.81. So, 39.4 squared ay 1,552.36. And then 69.7 squared ay 4,858.09. And last ay 3,969.00. So, sarado siya. And then, ito total natin para makuha yung standard deviation. So, napakahaba, di ba? Pero mas mahaba pa dyan yung last. So, 11, pag tinotal natin tong 5 is 11,772.30. 772 po. Yes, 772.30. So, sige nga, try nyo kuhanin yung SD. Hindi ko muna ipapakita. Ano yung SD niyan? Naalala nyo ba yung formula? So, SD is equal to, ay, nawala. 48.52. So, 48.52. Sino yun? Galing naman. Bilis-bilis. So, tama. So, 48.52. So, square root nung itong nasa, inad natin all over 5. So, yan. Kinuha natin yung B and A and the standard deviation. 48.52. So, paano naman pag magpo-project kapag statistical straight line method? So, A and B pa din. So, kung ano yung nakuha nyo before, yun pa din ang gamitin nyo. So, we have 44.7 sa B and 180.5 sa A. So, yan. Sulat nyo lang. And then 44.70. Sa X, 44.70. Sa XI, ang gagawin natin, dahil for the next 5 years na ito, pagpapatuloy lang natin yung X na ginamit natin dito. So, natapos tayo sa 5. So, kapag 2020 ay 6 na. Okay? So, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay? And then y sub c. So, ganun pa din. So, y sub c is equal to, ano yung formula natin? A plus bx. So, y sub c ay so, sige, ako na lang mag-compute para hindi na answer nyo. So, 448.70, 493.40, 538.10 dito, then 582.80, and 627.2. So, for our projected demand, so, round up natin. So, 449.494
539, 584, and 583, sorry, and 628. Okay, may question dito. Wala. Okay, so tama. So next, yung last projection method natin. So statistical parabolic projection method. So SPPM. So katulad ng statistical Ang dami nga, straight ma'am. line. Yeah, sabi ko sa inyo di ba? Saya-saya. Humaba na ng tuluyan. So, kung kanina A plus BX lang, ngayon ay A plus BX plus CX squared. So, ganun talaga binonggahan ng SPPM. Pati yung pagkuha ng value ng A, B, and C. So, dito naman is kahit unahin mo talaga si A kasi wala naman ditong ibang letters. Yan. Ay, di ba? Ang haba. Okay. So, ito yung pinapaliwanag ko sa inyo kanina. Yung kanina, di ba, yung X na ginamit natin is 1, 2, 3, 4, 5. Ganun talaga kapag statistical straight line method. Pero pag parabolic kasi, paano ba ang pagkuha dito? So, kukuhanin mo yung mid-year or yung midpoint ng mga taon. So, since ito ay we have 5, so makukuha mo na agad yung mid-year, di ba? So, mid-year dito ay 2017. Di ba? So, kapag ganoon ay 0 agad. And then, paano naman yung ibang years? So, 2016 minus 2017 divided by 2. So, ang sagot doon ay tama ba? Tama ba akong pinagsasasabi? Anong sagot doon sa sinabi ko? Ma'am, ano nga po ulit? Okay, so yan, nagets ko na. Sorry. Nawala ako sa ano. So, kaya pala to 0 is sige, dito tayo mag-start para baka sabihin nyo 0 na agad. Sa lahat na ay puro 0 na agad. So, delete natin. Okay. So, pagkuha pala ng X kapag statistical parabolic projection method. So, yung year, so 215. I-minus lang natin kung ano ba yung mid-year dito sa limang to. So, ang mid-year dyan ay 2017. So, ganun lang pala, sorry. So, 2015 minus 2017 ay negative 2. So, negative 2 ang ilalagay dito. Next. So, 2016 minus yung mid-year. So, 2017. So, negative 1. Tapos, 2017 minus 2017 ay 0. So, ganun pala. Sorry kanina. Then, 2018 minus 2017 is 1. And then, 2019 minus 2017 ay 2. So, ganun po ang pagkuha ng X. Paano kapag hindi siya, ito kasi alam na natin na ang mid-year ay 2017 kasi 5 sila. Paano kunwari ay walang 2019? Paano natin makukuha yung mid-year? So, para makuha natin, so ang mid-year kasi dito sa apat na to is yung gitna nito ng 2016 and 2017. So, 2016.5, di ba? So, yun ang gitna. Then, kapag ganyan, i-multiply sa tama ba?
Wait, guys. So, 2016, 2017, and 2018. So, 2015, wait lang ha. So, 2016 minus 2016, ayun, okay. Tama pala. Hindi pala ito yung minumultiply. Okay, kapag ganyan na apat lang, so 2015, okay, rin pala. Ayan. Okay, so 2015 minus, di ba ang mid-year natin dito ay yung 2016.5. So minus 2016.5. I-multiply nyo sa 2. Ganun lang po kapag, ang tawag dito, kapag even number. So ano sagot dito? 2015 minus 2016.5 times 2. Negative 3 po. So, negative 3. So, ganun din sa iba. So, 2016.5 and multiply nyo sa 1. Negative 1. Tama? Apo. Then, dito na, pag 2017, dito ay 1. Tapos dito, 2018 minus 2016.5. Ito ay 3. Okay, so ganun. In case lang na even number yung number of years. Okay? Okay na? So, let's start na dito sa ating SD computation. So, nakuha na natin yung x. So, kuhanin na natin yung x squared. So, we have 4, 1, 0, 1, and 4. Tama ba? Tama. And then x raised to 4. So, ito i-raise to 4. So, 16, 1, 0, 1, 16. So, yung x daw natin naka-raise to 4. Okay? So, kaya nakuha yung 16. Then, x times y. So, yan. Negative 2 times 215. So, negative 430. Then, 234 times negative 1. So, negative 234. So, 354 times 0 is 0. 429 times 1, 429. And 341 times 2, so 680. Then, x squared y. So, yun naman yung multiply natin. So, 215 times 4 ay 860. 234 times 1 is 234. So, 354 times 0, 0. 429 times 1, so 429. And 341 times 4 is 1,364. So, next. So, pagkuha ng ABC. So, puro ano yan, summation. So, kuhanin na natin yung mga summation ng mga to. So, x ay sa y muna is 1,573. Sa x, sige nga, i-add nyo. Anong makukuha? Negative 2 plus negative 1, 0, 1 plus 0. Ito, 4 plus 1 plus 1 plus 4. So, 10 po. 10. Ito, 16 plus 1 plus 1 plus 16. So, parang 17 plus 17. So, 34. Tapos, ito, ako na dito para hindi kayo mahirapan. Dito ay 447. So, lumiit kasi may mga negative.
Nandito is 2,887. Okay, so makukuha na yung value ng A. So we have yung summation ng x raised to 4 is 34 times summation ng y 1573 minus summation ng x squared 10 times summation ng x squared y. X squared y. So 2887. All over, so 5 times 34 minus 10 squared. Okay, ay kuha. $351.6 po. So 351.6. So tama. Sabi naman, so summation ng x, y is 447. So 447 divided by 10. So 44.7. So C. So we have 5 times 2887 minus yung summation ng x squared natin is 10. Plus summation ng y natin na 1573. All over 5 times summation ng x raised to 4 is 34 minus summation ng x squared, so 10 squared. Ang sagot. Negative 59.74. Negative 59. Are you sure? Negative 18. Negative 18.50. 50. 0.50. Tama. Okay, so yun. Sulat na natin yung mga value. So sabi nyo, ang AI, 351.6. So yan, sulat-sulat lang. So ganito pala ang exam nyo sa akin. Prelim nyo sa akin. And then B is 44.7. And C natin is negative 18.50 or 0.5. 18.5. Okay, makuha na natin yung y sub c. Sabi natin ang y sub c ay nadagdagan yung a plus bx ng c times x squared. Diba? Ang haba. Okay, so a plus bx plus c times yung x squared. So ako na lang para medyo medyo mahirap. So dito sa year 2015 ay 188.2. Sa 2016 ay 288.4. 2017, 351.6, then 377.8, and 367. Then y minus y sub c. So 215 minus 188.2 is equal to 26.8. 234 minus 288.4 ay negative 54.4. 354 minus 351.6, so 2.4. Then 429 minus 377.8 ay 51.2. And then last, 341 minus 367, negative 26. And then square nyo na to. So, pag in-squared natin, so 718.24. Ito ay 2,959.36.
Then, 2.4 squared ay 5.76. 51.2 squared ay 2,621.44. And last, negative 26 squared ay 676. So, kuhanin natin ang standard deviation. So, i-total natin to. So, we got 6,980.8. Pakikuha ang SD. So, ano ang SD natin? Ano po? 37.37. So, SD natin is 37.37. Okay. So, yan. Natapos na natin yung 4 na projection method. Nakuha na natin yung 4 na standard deviation. Ay, ito pala ay may projection pa. So, i-project muna pala natin. So, ito yung computation for A, B, and C. And computation for standard deviation. Ito pala, nakalimutan natin. So, sa projection in the next 5 years, so, kung ano ulit yung nakuha natin sa A, B, C, yun pa din. So, on. Natinamad na. So, 44.7 sa lahat yan. Sa X, pagpapatuloy lang natin yung kanina. So, natapos tayo ng 2. So, ang susunod na ay 3. So, 3, 4, 5, 6, and 7. And then sa C natin is negative 18.5 sa lahat. And then sa X, X squared natin is so 9, 16, 25, 36, and 49. So Y sub C, so gamitin ulit natin yung formula na A plus BX plus CX squared. So ako na mag-compute at madaming kino-compute. So 319.20. So 2021 ay 234.40. 2022 is 112.60. 2023 ay negative 46.20. And 2024, negative 240. So sa projected demand, so we have 320, 235, 113, negative 47, and negative 242. Okay, so yan. Natapos na natin yung 4. Nakuha natin Always yung round standard. up po siya, ma'am. Yes po. Yes po, kasi ang demand na tinutukoy naman dito is yung number ng sabon ng whitening soap. So, round up. Okay? Pero kung ano naman, kapag hindi naman siya discrete values, so pwedeng as is na ganito. Kunyari, ml, mga ganun. ml, ano pa ba yung mga ganun? Tons. So, pwedeng as is na ganyan. Eh, since ang atin kasi ay kailangan natin discrete value kasi yung ano yun number ng, pieces or per unit. So, kaya natin ni-round up. Okay? I mean, ma'am, kasi ang nakalagay, ma'am, 319.20. Hindi siya, ma'am, magiging 319 lang. Maggaganon, ma'am. Or lagi siyang always round up po, ma'am. Kasi, ma'am, sa iba hindi siya, yung sa kanina, ma'am, na ibang table, yung 392.15, naging 392 lang siya sa projected. Oh? Baka nagkamali ako. Wait lang, balikan natin. 392? Saan? Baka nagkamali ako. Dapat round up yun. Baka nagkamali ako. Sa AGCM po. AGCM. Balikan natin. AGCM. Ay, mali pala ako ng kopya. Sorry, ma'am. Okay. Okay, so tapos na tayo doon sa 4.
So, let's compare na yung nakuha nating mga standard deviation. So, sa ASLM, 63.58. Sa AGCM, 73.88. Sa SSLM, 48.52. And sa SPPM, 37.37. Sabi natin, yung pinakamaliit. So, ang pinakamaliit natin, ang nanalo ay si Statistical Parabolic Projection Method. So, the projection method that yields the least SD value is Statistical Parabolic Projection Method, which is 37.37. So, statistical parabolic curve is bound to be favored by the statistician as the best method in projecting the future. So, ito ang karaniwang ginagamit ng mga statistician. So, SPPM. So, pakita ko muna sa inyo yung mga itsura nitong apat na to kapag pinlat siya sa Cartesian plane. So, kapag arithmetic straight line method, so ang itsura niya, nangyari ito si Y, ito si X. Ang itsura niya ay, for example, ito yung mga values. Okay. So, anong masasabi niyo dyan? Increasing ba siya? Increasing po. So, increasing, diba? Kita-kita naman na siya ay increasing. So, siya ay constantly increasing. Pag arithmetic geometric curve naman, so ganito ang itsura niya. So, Y, X. Ano mapapansin nyo? So, kapag siya ay, pag nilinyahan, so ganyan, di ba, dun sa ASLM. Pag dito sa AGCM, ganito siya pag nilinyahan. So, still increasing pa rin. Pero, ano makikita nyo? May curve nga. So, kaya yun yung pangalan niya, arithmetic geometric curve method. Kasi makikita nyo yung curve kapag pinlat nyo siya sa Cartesian plane. So, kapag ganyan is, ang tawag ay progressively increasing. So, progressive ang pag-increase. Okay. Kapag naman, statistical straight line method, so yan, this is our Y and this is our X. Ganyan. So yan. Ano masasabi nyo? Increasing pa rin siya, di ba? Increasing pa rin naman siya kung susundan natin yung mga values. Pero, ang kaibahan niya dun sa arithmetic straight line method is anong kabaliktaran ng constant? Inconsistent pala. Sorry. Inconsistently increasing. Nag-i-increase sila pareho, pero ito constant kasi ito may tumataas, may bumababa. Pero, as time goes by, kung titignan yung line is increasing pa rin naman. And then sa parabolic method, so ang itsura niyan is ganito. So pag nilagay is pag ganyan. So kapag ganyan, parang kabaliktaran ng arithmetic geometric curve, diba? So ang kanya ay statistical parabolic. Diba, anong increase ba ito? Wait lang, di ba ang tawag sa pag-increase niya?
Nakalimutan ko na. Wait lang guys ah. Sino ang tawag sa kanya? Kalimutan ko yung term. Okay, mamaya balikan natin. Anong increasing nga ba ito? Yan, nawala ako. Sige, mamaya babalikan natin kung anong tawag. So, in this example, so statistical parabolic would yield in the light of other factors which may or may not make the projection realistic. So, look at the projection of SPPM in the next 5 years. So, tingnan daw natin. So, sa 2023 and 2024, ang projected demand ay, ano nangyari? Negative. So, negative. So, the projected values will be negative. So, it is advisable to reconsider the projected trend. So, since ang inyong product is whitening soap, alam nyo naman na kung gano'n talaga ang trend kapag sabon, so pwedeng ito ang gamitin nyo, statistical parabolic projection method. Pero kung hindi naman, kasi ang parabolic kasi, di ba, ganyan siya. Pwede kasi siyang maging ganun. Parang ganyan na itsura niyan eh. So, may nataas na baba. Pero kung hindi ganon ang trend ng pinoproduce yung product or service, pwede ka mag-reconsider. So, yung susunod na pinakamababa. Since sabon, tapos hindi naman ganito ang trend ng sabon, so yung susunod na pinakamababa, which is yung statistical straight line method. Pero kung ganito naman yung trend, for example, ang mga ganito kasi ay mga sasakyan, ganyan ang trend kasi kapag sasakyan. So, pwede ito ang gamitin niya. Statistical parabolic projection method. So, magdedepende yan kung anong project, anong product, anong service. Okay? Yun lang yung sinasabi dito. Pero since sabon ito, so, ang pinili ay statistical straight line method. Kahit na ang pinakamababa is statistical parabolic projection method. Okay, so in general, if the method yielding the smallest standard deviation appears to be unrealistic, then the one which yields the next smallest deviation may be favored. So in this example, the next smallest standard deviation ay yung statistical straight line method nga, which is 48.52. So it is most likely to give the most reliable forecast. So next, ito na yung sinasabi ko sa inyo na demand and supply analysis. So the gap between yung projected demand and yung projected supply. Itong susunod kasi natin is demand lang. So, ginagamit din yung projection method na yun sa supply. Okay? Demand lang kasi yung sinunod natin. Kung maglalagay pa ako ng supply, ay baka hindi tayo matapos agad. Okay. So, nasa na? So, demand must always be greater than the supply. So, di ba lagi naman yung sinasabi kahit sa accounting? Dapat mas malaki ang demand kaysa sa supply. Next is the projection unfilled demand. So, unfilled demand is the difference between demand and supply. So, ima-minus lang. So, demand minus supply. This must always be a positive amount. Since sabi nga natin, dapat mas malaki ang demand sa supply, dapat ay positive ang amount. Then next, the market share volume. So, actual numbers of units that a company sells out of total units sold in the market. So, market share volume is the quantity of the product equivalent to the unfilled demand multiplied by the market share. So, yan, may formula tayo. Unfilled demand times the market share.
And then market share. So, paano natin malalaman yung market share? So, market share is the part of the unfilled demand that business is planning to cater to. So, this is expressed in percentage and must be within the capacity to produce and must be reasonable quantity. So, must not be more than the supply. So, an ideal figure is between 5 to 10% for a new business. So, kapag bagong business, ito yung pwede nyong gamitin na market share. Pero, kung may nakikita na, kung meron naman talaga sa statistics, for example, sabon kasi yung ating example, kung meron siyang market share na nakita na statistically corrected na, so pwedeng yun yung gamitin. For example, ito, since sabon nga yung ating example, so sinabi dito na 5% over the period of 2020 to 2027. So, pwede mong gamitin yung 5%. So, magdedepende nga yun dun sa project, sa product, or sa service na gagawin. So, market share of bath soaps globally. Okay. So, ito na yung demand and supply projection sample. So, projected demand, ito yung sinolve natin. Ito yung under ni SSLM. And then, projected supply. So, ito, ako na lang ang naglagay nito. Ako na lang naglagay ng projected supply. And then, projection unfilled demand. So, paano kukunin? 449 minus 329. So, ima-minus lang yung projected demand sa projected supply. So, 494 minus 373 ay 177. Tama ba? Tama ba, guys? Parang mali. 494 373. 449 minus. Mali nga, no? 539 minus. Dito, nagkamali ako dito. Sorry. So, 494 minus 373 is 121. Then 539 minus 317 ay 222. Then 583 minus 462 is 121. And then 628 minus 506 ay 122. So, yung nakamali lang ako dito. And then the market share, so ginamit natin yung nakita natin, this is statistics na 5%. So, yan. Yun yung percent market share. And then sa market share, so we got 6. So 120 times, so yeah. So 120 times 0.05. Kasi 5%, di ba 5% is equal to 0.05. Then 121 times 0.05. So 6.05. Nakamali kasi ako ng lagay. Sorry. And then 222 times 0.05. So 11.1. And then 121 times 0.05, 6.05. And then 122 times 0.05 ay 6.1. So, ang market share natin, so per piece or per unit, so we have 6. Dito ay, hindi pala to 9. So, ito ay 7. And then we have 12, 7, and 7. Okay, so yun. And then yung market share na to,
na makukuha nyo, yan ay subjected into your financial aspect na madidiscuss natin sa ating future lessons. Okay. So, under din ng marketing aspect ang price assessment. So, it is the determination of the prices underlying a price comparison. So, market price of commodities on a daily basis is assessed by surveying target market and tracking transaction. So, since nga may gagawin kayong project, product or service, syempre bibigyan mo siya ng kung anong presyo niya per piece or per service. So, pwedeng i-base nyo sa inyong competition. Pwedeng i-base nyo dun sa inyong demand and supply analysis. And then, marketing program and strategy analysis. So, papasok dito yung mga marketing promotion. So, marketing promotion is a process by which a company persuades potential buyer to buy and patronize their product or services. So, advertising or promotion. So, pwedeng through advertisement, through ano bang pwede pang marketing strategy. So, yun, iisipan nyo kung anong pwede doon sa product na ginawa. For example, yun, yung ginawa ng mga estudyante ko, gumawa sila ng promotional poster. So, mga ganun. Ay, wala na to. Hindi pa naman kayo laboratory. And that's all. So, thank you for listening. Balikan pala natin yung sa SP, ano bang tawag doon? May tanong kayo maliban doon bago ko balikan. May tanong? So next week pala, wala tayong wala tayong meeting dito sa subject na to, ay IN 120. Kasi ito na ang coverage kasi ng inyong prelim. So kung gusto nyo, aralin nyo, magbibigay din naman ako ng assignment para ma-practice nyo yung computation since ang dami. So ano yung wala kanina? Statistical. Ano yung hindi ko nabigyan? Statistical parabolic, di ba? So pag statistical parabolic, ang tawag sa increase nun ay increasing lang. Increasing lang pala. Diyos ko, nahihirapan pa ako. Increasing lang pala. Okay. And that's it. May tanong, wala. Wala, nag-lip. Huwag mo na kayo mag-lip. Meron pa tayong subject. May subject pa tayo. So, ano gusto niyo, mag-break muna o ano na tayo? Next na. Buhay pa ba kayo? Gising pa ba kayo? Buhay pa po, ma'am. Buhay pa. Gising pa naman. So, hindi ko naman masyadong i-discuss kasi na-discuss ko na to noong nag-lecture tayo. Pwede naman natin balik-balikan ng konti. Pero pag diniscuss ko to, tatagal na naman. So, since laboratory na tayo sa work, study, and measurement, so, gagawa na kayo ng lab report. Laboratory report. So, dati, nung face-to-face, nagsusulat kayo ng naka-engineering lettering. So, hindi ko naman yung papagawa ngayon kasi pandemic. So, paano nyo ipapasa sa akin, di ba? Sayang ang gananda ng sulat nyo. So, computerized ngayon ang ating laboratory report. Ang inyong laboratory report. Okay, so present na natin. May pinapresent ba ako? So ayaw nyo talaga magpahinga, dire-diretso na tayo. So nasaan na? Ang una nyong laboratory report sa akin is Pareto analysis and fish diagram. Fishbone diagram. So, di ba, way back sa ating lecture, so, yung Pareto analysis and fishbone diagram ay
kasama sa problem-solving tools. So, itong select the project ay yung unang procedure sa methods engineering. So, Pareto analysis. Naalala nyo pa ba nung kinukwento ko si Wilfredo Pareto? Taga saan nga yan? Kung naaalala nyo. Hindi nyo na maalala. Nakaisang taon na ba nung nabanatayo? O kung gusto, ano ba ang gusto nyo? I-discuss ko pa to o direct na tayo dun sa gagawin nyo? Naalala nyo pa ba ang paggawa ng Pareto? Guys? Uy, sagot naman kayo. Ano ma'am? Naalala nyo pa ba paggawa ng Pareto chart? Yes po. Yung 80-20, naalala pa? Oh my God. Medyo, ma'am. Opo. Medyo pa. So, hindi ko na ito i-discuss. Papakita ko na lang yung gagawin nyo. Ma'am, pag may question na lang po kami. Sige. Para hindi na tayo humaba. Nakaka2 oras na ata tayo. Yes po. So, kung may question kayo, sige, chat nyo na lang ako. Pero hindi ko na i-discuss kasi alam kong kaya-kaya nyo na to. Diyos ko, Pareto chart. Dinrawing ko pa to sa board, sa whiteboard. Naalala nyo to? Tinuro na rin po ng Sir JB dati. Oh, Diyos ko naman pala. Hindi ko na pala ituturo. Tinuro na pala ni Sir JB. Pwede nyo pa siyang i-computerize kasi tinuro pala ni Sir JB sa inyo. Okay, so, yun naman pala eh. Hindi na pala may hirapan. Okay. So, doon na lang tayo sa gagawin nyo. So, this is your first laboratory activity or your laboratory report. So, Pareto analysis and fishbone diagram. So, upon submission, so the report should include all of the following. So, may rubric. May rubric naman ako na ginawa na. Pakita ko nga sa inyo para. I-upload ko pala to after ng klase. Pakita ko sa inyo yung ginawa ko. Kasi hindi na kayo dito mag-engineering lettering. Hindi na kayo ano ba ginagamit nyo? Ano yung tree? Ano yung ginagamit nyo? May mga... Point One ba? 3 po. Ano yun? Yung kapal ng sulat? 1T3 po ata. Ayun, 133. Hindi na kayo magaganon sa akin, Diyos ko. Pwede, computerized na. Pero since computerized na, Diyos ko, anong gano'n sa mga ganyan yung kopyahan eh. Kopya naman. Huwag naman kayo magkopyahan. Hindi ko na nga siya engineering lettering. So yung ginawa ko, wait lang, bubuksan ko lang para makita nyo. Tapos, so habang hinahanap ko, so ang gagawin nyo, since hindi naman, ito kasi more on company study. So ang gagawin nyo na lang is, umisip na lang, pwede kayong humanap ng small business malapit lang sa bahay nyo. So pwedeng kahit tindahan or kung ano man. Pwede rin naman kung walang-wala na talaga mapuntahan at hindi nyo kaklose sa mga kapitbahay nyo, is humanap kayo online. Kaso medyo risky kasi paano pag naghanap din online yung iba, baka magkatulad kayo. Okay? So ang kailangan nyo lang naman hanapin, since Pareto, is yung, saan ba yung Pareto natin? For example, ito. Yung problema doon sa bangko. So, meron silang problema na registration, ganyan, comments, login, logout payments. So, ayan. Kung may makikita kayo yan sa net, kaso ba naman, baka may makita kayo, tas meron na talagang Pareto, kinopy nyo na lang yung Pareto. So, mas maganda pa rin talaga na yun. Yung may small business malapit sa bahay nyo. Kahit yung mga isawan, kahit mga ganyan, okay lang. Kasi kapag internet, ay, Diyos ko, maraming pwedeng mangyaring kababalaghan. Yun na lang, para iwas ganon. Mga businesses na malapit sa inyo, para hindi na kayo masyadong lalabas-labas, na kayo lalayo. Okay lang ba?
Ano guys? Okay lang? Hindi naman kasi makakapag-company study. So, ganun na lang mga businesses. Gusto nyo kahit mga online business, okay lang. Yes po, ma'am. So yan. So, good tayo ha. Kahit So, small. kahit? Kahit Sige, small sige. business lang po. Oo, kahit small business lang. Ayoko lang na lalabas, yung lalayo pa kayo ng bahay niyo. Pwede naman ay mga kapitbahay niyo nga lang or dyan lang sa inyong barangay. It's okay. Okay? Kahit Yeah. anong klase po talagang business, ma'am. Ano bang business ang naisip mo? Huwag lang Yung mga illegal. halaman mo. Ayan, pwede. Okay lang yun. As long as Ay, may sige. problem. And may data kayong makukuha. Okay po, ma'am. Okay? So, yun. Sige, kahit anong business. Kasi hindi kayo makakapag-company study. Pero mas maganda sana kung company study. Diba? Eh, kaso bawal. Pandemic pa. So, ano nga bang hinahanap ko? Hindi ko na nahanap eh. Okay. Nahanap ko yung laboratory rubric. Okay. I-upload ko na lang to. And, ano pa? Anong araw ngayon? March 1. So, 2 weeks from now, dun ipapasa ang yun ang due date. Wait lang. Present ko yung ginawa ko. Okay. Kita na. Yes po. Yeah. So, dito na rin kayo mag-input. So, your name, student number, basta Arial 10. Kung anong nilagay ko dito na format. So, name, student number, date submitted. So, ang due date natin is 2 weeks from now. So, ngayon ay March 1. So, 2 weeks from now ay March 15. So, dapat March 15 ay on or before March 15 mapasa niyo. Tapos, sa March 15 ay magkaklase na ulit ako para naman doon sa susunod na laboratory. Kasi next week nga hindi ko kayo i-meet dito. Pero kung may mga question kayo about Pareto diagram and fishbone, pwede naman kayo magtanong. So, yan. Basahin nyo para alam nyo kung paano nyo gagawin ng inyong laboratory report. So, yan ang pointing system. Nakalagay din dyan. Okay, basahin nyo na lang. And then, yan. Laboratory activity number 1. So, Pareto analysis and fishbone diagram. So, executive summary. So, parang abstract. So, dito nyo ilalagay yung inyong executive summary. So, dapat ay isang page lang. Huwag nyo masyadong kahabaan. Kasi ang abstract naman, di naman sobrang haba. Itong, i-consume nyo lang tong 1 page na to. And then, we have, so, laboratory activity number 1, yung introduction. So, all about Pareto analysis and fishbone diagram. Then, objectives. So, kapag objective, buray nyo na lang pala yung mga linya-linya na to ha. Pag magta-type na kayo. Wala, nilagay ko lang. For example. Objective. So, 1 main objective and 2 na pinaka-list na number ng specific objectives. So, 2 or more. It depends dun sa inyong study. And then, area of study. So, sabi ko nga sa inyo, sa mga kapit-kapit bahay nyo lang. So, ilagay nyo, saan lugar yun, anong klaseng business, sino, kung pwede nyo dyan ilagay mga history, kung saan kayo mapakonduct ng study. And the next ay problem identification. So, ano yung mga nakita nyong problem? So, in paragraph form po. Okay? And then, Pareto analysis. Siyempre,
Gusto ko lagi may explanation before kayong magpakita ng tawag dito, ng figures and pictures. So, gusto ko may mga paliwanag muna bago nyo ipakita yung mga ganun. Or tables. Paliwanag muna, then table. Okay? Yung fishbone diagram, so paliwanag muna, tapos pakita niya yung fishbone. Then, gusto ko lagi ay meron, katulad ng sa thesis, yung merong caption. Kapag table, nasa taas yung caption. Kapag mga figures, pictures, sa ilalim. Okay? Then, analysis of the result. So, yun. Ano ang nakita nyo doon sa Pareto analysis and fishbone diagram? Pwede nyo i-summarize dito sa analysis of results. And then, recommendations, conclusions, and attachment. Yun. Attachment, ano lang to, proof na nag-ano talaga kayo. Proof na nagkonda kayo ng study. Pwede kayo magpa-picture doon sa kung saan mang tindahan or small business na pinuntahan nyo. Ayan. Kapag online transaction naman, kunyari mga online business ang ginamit nyo, so yung transaction nyo, kung sino man ang katransaction nyo, ipapakita nyo sa attachment. So parang ano lang to, proof na nag-conduct kayo ng study. Okay? May tanong pa? Pag attachment pala, okay lang kahit picture, pero every picture ay may caption sa ilalim. Okay? Yan lang. May tanong. May tanong o buhay pa ba kayo? Wala naman po, ma'am. Wala, maliwanag Wala naman. naman po, ma'am. Okay, so wala naman. Baka parang nahilo ata kayo sa ano. Nahilo ata kayo sa marketing aspect. So, yun lang. Thank you for attending my napakahabang klase. So, yun. Pwede na kayo mag-leave. Thank you. Thank you po, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you po. Thank you po, opo. Thank you po talaga. Thank you po. Opo. Natutunan ka ba, JP? Meron na. Ginabi na tayo. Grabe.